Hello, Kiki. Mami, Kiki. Ayun, no? Vio. Hello, everyone. This is Antonio Vio. This is Kuya Chichi. Uy. Hello, Vio. He's now 4 weeks old. Oh! Yay! And he has umbilical granuloma. Ito, gagamutin ni Mami mamaya. Ayun, oh. Saan nagtago? Ayun, natanggal na yung umbilical cord niya nung 13. Pero, in-observe ko ng 2 days, kung magda-dry up, hindi na tuyo. Kaya, nag-research ang mami. Mamaya, lagyan natin siya ng gamot para matuyo na siya. Okay, ayun nakakaawa. Ayun meron siyang excess tissue, tapos merong oozing something. Pero, sabi, hindi naman yan. Hindi yan kayong basta-basta gagawa ng kahit ano na hindi nyo i-consult sa inyong pediatrician. Yan. And I got a big baby right here. Parang may konti na lang natira eh. Daddy, look, oh, wow! Oh, yung natirang maliit na tissue, parang na lumabas na yata siya. Check ko tong loob. Kung may natira pa, parang wala na eh. Lilinisin ko na lang. There you go. Ganyan yung itsura niya. My baby Antonio. So, syempre, cotton para pumasok dun sa taas. Ayan. Ganyan yung itsura. And then, we will put cover. Ito yung the usual bikisin natin para stay put lang yung salt. So today is his 3rd day of salt treatment. Yeah. Hello, baby boy. And this little buddy will turn 1 month tomorrow. And I'm so happy na yung umbilical granuloma niya, as far as I can observe and see, getting smaller. Hindi na siya katulad dati. Tapos pero meron pa rin dito dumikit kanina yung small part. Natuyo na. Yung tuyong part dumikit sa damit niya. Ayun. Tapos, yun, dumiligit naman na. Tapos, parang part by part na tatanggal siya. So, yan. Congrats, baby! Matatanggal na yung alaga mo dyan. Ngayon, lalagyan ko ulit siya ng pinch of salt. Kasi, in a while, maliligo na si baby. Take a bath siya. Daddy, natanggal na yata yung niya. Alin? Yung granuloma niya. Check natin. Glaucoma? Granuloma. 2 Granuloma. days kong tinreat ng salt, tapos pang 3rd day ngayon. Yun yung excess tissue growth ng umbilical cord. Dumikit sa damit niya yung tissue. Dumikit. Tapos, puno na dahil. Nakadikit na, tanggal na. Clear na yung puso niya. Yay! Effective yung salt. Alam, nakaka-stress talaga pag nakita mo yung itsura ng protruding excess matambok na bilikan. Tapos meron siyang discharge na parang na parang may halong dugo. Pero walang foul odor. So confident ako na hindi infection yun. Hindi infected yung puso niya kasi walang amoy. At saka pag nililinis ko, hindi siya umiiyak. Alam ko yung iyak niya, hindi lang siya komportable, pero hindi siya in pain. Ayun. Tapos after 2 days ng treatment ng pinch of salt doon, binabad ko for 30 minutes.
Ayan, dumikit na, natanggal na. Wala. Oo. Wala na siya. Kaya lang hindi ko pa na po lilinis kasi ngayon ko lang na-discover na dumikit na yung granuloma. Kaya lang, ayun o, hatakin ko ba to? Ay, wag. Gupitin mo. Ayun o, tingnan mo yung pusod niya. Pusod niya na yan eh. Ito yung granuloma. Dapat i-ano natin. Baka masaktan siya, mami. Ay, natanggal na. Natanggal na. Ayun o, ayan. Ayan ang. Ayan ang granuloma. Yung part noon. May naiwan pa. Hindi ko alam eh. I-sprayan mo lang na i-spray na salt. May part na dumikit kasi kagabi parang natatanggal na siya. Ayan o. Ituloy mo lang hanggang maging clear. Kasi ang treatment ng umbilical granuloma, 3 ways. Yun nga, yung natural, yung salt. Tapos yung chemical, may nilalagay silang silver nitrate. Pero silver nitrate may minimal na disadvantage kasi it can cause daw chemical burn. Saan? Sa Yung skin. normal skin niya. Kasi parang i-cauterize eh. Cauterization ang Parang sa wards. Oo. Yung silver nitrate, i-cauterize niya yung tissue. Pero, syempre, pag na-touch yung surrounding normal skin, it can cause burn. Pangatlo, yung surgery. Operahan. Pero, madalang naman yan. Usually, daw, yung sa surgical. Ay, yung chemical cauterization. Gusto niya tumindi. Bye-bye! Bye-bye. Na siya. Yan, guys, look! After the salt treatment, ito na yung result nung belly button ni baby. Tada! No more umbilical granuloma. Natunaw na. Ayan, ang ganda na ng belly button niya. Malinis na. Diba? Effective yung effective yung salt treatment. Pero, take note guys ha, huwag kayong basta-basta gagawa ng kahit na hindi nyo i-consult sa inyong pediatrician. As for me, kasi kung hindi naman yung umbilical granuloma, hindi talaga tatalab yung salt sa kanya. So, kaya anything na itatry nyong gawin kay baby, consult your doctor dapat, ha? Huwag kayong magsa-self-diagnose kasi importante yung diagnosis before the treatment. Okay? So, yun. I'm so happy to share with you na effective yung salt treatment sa anak ko. Kasi different, baka yung effective sa anak ko, hindi naman maging effective sa anak mo. Pero, may mga research din. Ilalagay namin yung link ng mga researches about umbilical granuloma na effective ang salt treatment as home remedy for umbilical granuloma. Okay? Yay! Happy na kami!